Ka-Express, sa video na ito, tatlong malalaking balita ang sabay-sabay nating pag-uusapan. Simulan natin kay Kai Sotto na ayon sa mga kumakalat na ulat, ay nag-iba na talaga ang kanyang laro. Hindi na siya nagsisettle sa mga simpleng tira sa ilalim. Ngayon, bawat pagkakataon na makita niya ang ring, siguradong dunk with authority ang ginagawa niya. Marami ang nagsasabing, mas malakas na ang kanyang katawan at kung totoo nga ito, siguradong mas kinatatakutan na siya sa ensayo. Ang tanong, eto na ba ang level na magdadala sa kanya diretso sa NBA? Pero hindi lang si Kai ang mainit na usapan. Pag-uusapan din natin ang bagong anyo ng Gilas Pilipinas na lalaban sa darating na SEA Games sa Thailand. May bagong coach, bagong core players at syempre, bagong pressure na muling mabawi ang ginto matapos ang masakit na pagkatalo sa Indonesia noong 2022. At syempre, hindi rin natin palalagpasin ang malaking balita mula sa NBA. Ang injury ng Phil Amoruki ng San Antonio Spurs na si Dylan Harper. Ano ang epekto nito sa kanyang rookie season? Lahat yan aalamin natin ngayon. So, una nating pag-usapan ang pinakamainit na balita. Kai Sotto, may mga unconfirmed reports mula sa ensayo na ibang-iba na raw ang kanyang physicality at approach. Ayon sa mga nakakakita, gone are the days na makikita mo siyang mag-attempt ng mga simpleng layup o pamandang tira kapag nasa ilalim. Ngayon, basta makalapit siya sa ring, siguradong dunk with force and authority. Ang ganitong klase ng mindset at execution ay malinaw na indikasyon ng pag-evolve ni Kai. Kung ikokompara, para siyang bumabalik sa estilo ng prime ni Shaquille O'Neal, dominanting presence na hindi nagpaligoy-ligoy, basta andyan ang chance, sigurado mabigatan ang depensa at manlambitin sa rim. At sa panahon ngayon, ito ang eksaktong kailangan niya para makuha ang respeto ng international competition at ng mga NBA scouts. At bakit importante ito? Well, simply, matagal nang alam ng lahat na may height at length si Kai, pero ang kulang ay ang intensity at killer instinct na karaniwang nakikita sa mga tunay na NBA level centers. Kung kaya na niyang gawin itong normal sa ensayo and eventually sa mga laro, mas malaki ang posibilidad na mapansin siya ng mga teams na naghahanap ng rim protector at may offensive punch. Pero syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na iba pa rin ang ensayo sa actual game. Controlled environment, teammates lang at walang pressure ng crowd. Ang tunay na test ay kung kaya niyang dalhin ang ganitong style sa high-level games tulad ng FIBA qualifiers, Japan B-League o kahit sa SEA Games kung saan makikita ang expectation na maging dominante siya. At dito masusukat kung talagang nag-translate ang improvement niya mula practice papunta sa competitive basketball. At isa pang aspeto na dapat bantayan ay ang kanyang conditioning. Kung mas malakas na ang kanyang katawan ngayon, so ibig sabihin ay nag-improve ang kanyang core at leg strength. Ang isang dunk-heavy approach ay nangangailangan ng tibay at stamina dahil hindi madaling panatilihin ang explosiveness sa buong laro. Kung consistent ito, Kai could be on the verge of reaching that NBA-ready label na matagal nang inaasam-asam ng mga Pinoy fans. At dagdag pa rito, psychologically, nagiging malaking boost ito para kay Kai. Ang bawat authoritative dunk ay hindi lang 2 points, mensahe rin ito sa depensa at sa mga kalaban na kaya niya mag-dominate. Confidence builder din ito na makakaapekto sa ibang bahagi ng kanyang laro tulad ng rebounding, shot blocking at kahit perimeter shooting. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi na automatic ticket ito para sa NBA, pero kung ipagpatuloy niya ang ganyang laro at maidagdag pa ang consistency sa shooting at ball handling na nasilip din natin sa mga huling reports, siguradong ibang Kai Sotto ang makikita natin sa susunod na competition. At kung sakali, baka hindi lang SEA Games ang magiging stage niya, kundi pati na rin ang pinakamalaking liga sa mundo. So ngayon naman, silipin natin ang SEA Games basketball campaign ng Gilas Pilipinas. At dahil sa maluwag na eligibility rules ngayong taon, mas loaded at mas exciting ang lineup na pwedeng buuin ng SBP. Ang simpleng requirement na passport lang ay nagbukas ng pinto para sa ibang mga foreign players na matagal nang gustong magsuot ng national jersey. Dito na pumapasok ang bagong image ng Gilas, mas bata, mas mabilis at may halong international experience. Sa frontline, nariyan sina Kai Sotto at AJ Edwin na pwedeng bumuo ng matibay na twin tower combo. Sa wings, maaari na makasama ang mga explosive scorers tulad ni Juan Samando at Carl Tamayo.
Dagdag pa ng mga natural playmakers gaya ni na SJ Belangel at Kiefer Ravena kung bibigyan ng slot. So kung susumahin, hindi lang height ang armas ng Gilas, kundi pati na rin ang versatility at depth. Ang sistema ni Coach Norman Black ay nakatuon sa ball movement at mabilis na transition, bagay na swak sa mas athletic na pool ngayon. At kung talagang consistent ang pagiging agresibo ni Kai, siguradong magiging focal point siya sa opensa at depensa. At sa ganitong sitwasyon, posibleng makita natin ang isang Gilas na hindi lang bastang umaasa sa shooting, kundi kayang magdomina sa loob at lumaro ng physical basketball. Pero hindi pwedeng maliliitin ang mga kalaban. Kahit SEA Games lang, laging may pride ang bawat bansa. Indonesia at Thailand, for example, ay may mga naturalized player din silang kayang magbigay ng problema. Kaya malaking bagay ang pagkakaroon ng isang new-look Gilas na may balance ng height, skill at international exposure. At habang mainit ang usapan tungkol sa Gilas at sa pagnomina ni Kai sa ensayo, hindi rin pwedeng palampasin ang balitang nakaka-alarma para sa mga Pinoy fans ng NBA. Ang entry ng Phil-Am guard na si Dylan Harper na kasalukuyang parte ng San Antonio Spurs. Sa ulat ng Lock on Spurs, nakaranas si Dylan Harper ng lower leg issue kamakailan. Bagamat hindi pa inilalabas ang full details ng team, malinaw na ito ay nagdulot ng agam-agam ng mga fans. Ang tanong ngayon, gaano ba kalala ang injury at makakaapekto ba ito sa kanyang rookie season? Unti-unti nang nababago ang image ni Kai mula sa pagiging finesse big man na mahilig sa soft touches. Ngayon ay makikita na ang kanyang agresibong paglalaro. Ang bawat dunk na ginagawa niya sa ensayo ay mensahe na handa niyang yakapin ang mas physical at dominanting role, bagay na kailangan ng Gilas at ng kanyang NBA dreams. Kasabay nito ang SEA Games campaign ng Gilas ay nagdadala rin ng malaking excitement. Ang kombinasyon ng bagong eligibility rules, mga batang talento at veterans presence ay nagbibigay ng solidong pag-asa na makabawi mula sa pagkatalo sa 2022. Pero gaya ng dati, ang pressure ay hindi lang basta manalo, kundi siguraduhin na ang gintong medalya ay babalik sa Pilipinas. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, ang injury ng Phil-Am rookie na si Dylan Harper ay nagpapaalala kung gaano kabilis magbago ang sitwasyon sa basketball. Isang araw ay kinausap siya bilang future star ng Spurs. Kinabukasan ay biglang tanong kung kaya ba niyang maging 100% bago magsimula ang season. At para sa mga fans, patience at support ang kailangan. Kaya ang tatlong magkaugnay na balitang ito, Kai Soto's dominance, Gilas' new look at Dylan Harper's recovery, isang malinaw na tanong ang naiwan. Handa na ba ang susunod na henerasyon ng Pinoy basketball stars para sabay-sabay na umangat sa international stage? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.